Inirereklamo ngayon ang ilang bagong modus ng panloloko gamit ang internet. Kabilang dyan ang isang online paluwagan at isang murang travel package na pawang mga scam pala. May report si Deo Bugawisan. Dahil sa pangako ng malaking kita, sumali sila Agnes at Carol sa isang online paluwagan sa Facebook at nangikahit pa ng ibang mga kakilala. Naengganyo akong sumali kasi in 3 days, yung 1.5 ko magiging 2.5. In-invite ko yung kumare ko, yung pinsan ko. Kampante raw sila dahil FB friend naman daw nilang itinuturong pasimunan ng online paluwagan. Sa binuong group page daw ng suspect sa FB, nalalaman kung saan at kung kailan ihulog sa bangko ang puhunang pera at kung kailan ito maibabalik sa mga miyembro kasama ang inaasahang kita. Ipapalagay niya doon kung saan niya isasend yung payout mo. So either bank or remittances. Dalawang batch kasi yun 15, 30, almost 30,000. Pero ilang araw lang daw matapos ang palawang hulog, forever logout na rin ng suspect. Hindi na siya makontak. Kaya nag-delete na yung phone niya, tapos yung Facebook niya, dine-activate niya, tapos yung group page, dinelete niya. Sinubukan din ng GMA News na kontakin sa umunay pangalawang Facebook account ng suspect, pero hindi rin ito sumasagot. Napurnadang bakasyon naman ang nakuha ni Cheska ng kanyang kagati ng isang murang travel package na nakita niyang naka-advertise sa isang classified ads website. Lahat ng mga tanong ko, may mga sagot din sila like yung saan yung physical location nila, yun nga, email address, yung personal phone number, tapos yung office, yung landline ng office nila. Matapos daw niyang bayaran ng travel package sa isang remittance center, hindi na dumating ang confirmation ng booking na patunay sana ng transaksyon. After 2 hours, wala pa rin ako nare-receive na email. So medyo doon na ako kinabahan. At nang tawagan niya ang mga umunoy scammer, iba-iba yung names na ginagamit nila. Kasi nga, pinapagpasapasahan ako. Tapos, sinabi din nila na yung name ko daw, pati ng mga friends ko, is gagamitin din daw nila pang scam. Ilan lamang daw yan sa mga bagong modus ng panloloko ngayon gamit ang internet. Sa tala ng Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police, nangungunang online scam sa dami ng mga reklamong may kinalaman sa cybercrime sa bansa. Katulad sa pagbili mo ng gamit sa internet, mura. Yung sa investment naman, magbigay ka ng 1,000, after 1 week, kikita siya ng 2,000. Nakakainganyo dun sa mga nakakakita sa internet. Babala ng PNP sa tinatayang 44 million internet users sa bansa. If it's too good to be true, well, it's not true. Kasi nga, lahat naman po yan ay pagganyan, mga scam po yan. Lalo-lalo na pag nanghihingi ng pera. Maaari ring i-report sa Department of Trade and Industry at Securities and Exchange Commission ang anumang uri ng scam. Deo Bugawisan, GMA News.